Sa ikatlong pagpupulong ng Murang Pagkain Super Committee, iminungkahi ng Department of Agriculture o DA ang pagbabalik ng kapangyarihan ng National Food Authority o NFA upang bumili at magbenta ng bigas sa mas murang presyo. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kinakailangan ito upang muling maapektuhan ng gobyerno ang presyo ng bigas na nawala sa NFA dahil sa 2019 Rice Tariffication Law. Dati yung NFA, yung stock niya na bigas, na binili locally, pwede niya benta sa palengke. Ngayon hindi. Pwede rin niya benta sa LGU para LGU magbenta ng mura. Ngayon hindi rin pwede. Diba? Dati pwede yung NFA mag-import para kung ano ay address yung kakulangan. Ngayon hindi rin pwede. Binigyan din niya ang hirap ng kanilang posisyon sa kontrol ng presyo dahil sa mga libitasyong dulot ng batas. Hinihiling din niya sa Kongreso na palawakin ang kapangyarihan ng kanilang ahensya upang epektibong matugunan ang mataas na presyo ng pagkain. Samantala, tinilakay ni Sultan Kudarat Representative Horacio Swansing ang isyu ng kita ng mga rice retailer at kung sino ang dapat magbantay sa overpricing. Dito ay pinaliwanag ng kalihim ng DA na wala silang kapangyarihan magpatupad ng batas laban sa overpricing sa merkado. Ayon naman kay DTI Director Cheryl Carbonell, ang kanilang ahensya ay limitado lamang sa manufactured basic necessities habang ang Philippine Competition Commission o PCC ay nakatutok sa anti-competitive practices ngunit walang mandato sa price regulation. Habang si Batangas Representative Jerby Luistro naman ang naghimok sa PCC na mas maging aktibo sa pagtulong sa DA upang masugpo ang rice cartel. Sa kabila ng kanilang mandato sa anti-competitive practices, inamin ng PCC na wala silang kapangyarihan sa licensing na mahalaga upang masawata ang manipulasyon sa presyo. Sa nasabing pagpupulong isinusulong ang pagsisiyasat sa mga isyong kaugnay ng House Resolution 254 na naglalayong labanan ang smuggling, hoarding at price manipulation ng mga pangunahing bilihin. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.